Chapter 5. For me, you're still sick. Kung pinili mo na lang sanang sundin ako, hindi ka babalik sa kulungan mo. Sagot ni Natalia saka siya umalis. Sunod-sunod pa rin ang paghampas ni Zarina sa pintuan at sinusubukan itong buksan pero nakalak na ito sa labas. Open the door, please. Sigaw niya. May usapan sila ni Tyrone na magkikita ngayon at kapag hindi siya tumupad sa usapan, posibleng tuluyan ng umatras si Tyrone sa usapan nila. Dahan-dahan na lang na napaupo si Zarina sa likod ng pintuan niya. Paano siya matatawagan ni Tyrone kung hawak ng stepmom niya ang cellphone niya? Nang marinig ni Zarina ang boses ng daddy niya ay mabilis siyang tumayo ay kinatok ang pintuan. Dad, are you there? Please let me go. I am not sick, please. Sigaw niya. Napatingin naman si Mateo sa kwarto ng anak niya sa kanya nilingon si Natalia. Why did you lock her? Tanong ni Mateo at pupuntahan niya sana ang anak niya nang pigilan siya ni Natalia. Hindi mo siya pwedeng pakawalan, ipapatawag ko si Doc Irish para tingnan ulit ang kalagayan ni Zarina. Look what she did, nagwala na naman siya kanina habang wala ka. Muntik niya akong hampasin ng vase, mabuti na lang at napigilan ko siya. Sa tingin ko ay bumabalik na naman ang pagkakaroon niya ng hallucinations, siguro dahil nasaktan siya ng ex-fiancé niya. Pagsisinungaling ni Natalia na lalong ikinakunot ng noo ni Mateo. Ang akala nila ay okay na si Zarina pero posible pa rin palang bumalik ang sakit niya. Napabuntong hininga na lang si Mateo saka siya naupo sa sofa. Tiningnan niya ang kwarto ng anak niya at patuloy pa rin ang pag-iingay ni Zarina sa pintuan at sa pagtawag sa kanya. I'll call Doc Irish for her, saad ni Natalia na ikinatango na lang ni Mateo. Napangisi si Natalia nang paniwalaan siya ni Mateo. Hawak pa rin niya ito sa leeg. I'll get your medicine, aniya pa saka siya nagtungo sa kwarto nila para kunin ang gamot ni Mateo pero lingid sa kaalaman ni Mateo pinapalitan ni Natalia ang mga gamot niya. Muling sumili ang ngiti sa labi ni Natalia bago siya bumaba para manguha ng tubig sa kusina sa kanya binalikan ang asawa na nasa sala at busy na nakaharap sa laptop niya. Ibinigay ni Natalia ang gamot kay Mateo at dahil malaki naman ang tiwala ni Mateo sa asawa niya, ininom niya ito nang hindi tinitingnan. Samantala naman, napaiyak na lang si Zarina nang hindi siya pinuntahan ng kanyang ama. Ilang oras din siyang nakaupo sa sahig habang yakap-yakap ang mga tuhod niya. Paano niya makukuha ang kumpanya sa stepmom niya kung hanggang ngayon ay mahina pa rin siya? Hindi niya nakakasama ang mga anak niya dahil sa kanyang stepmom. Ayaw nilang kilalanin bilang pamilya ang kambal ni Zarina dahil maging siya ay hindi kilala kung sino ang ama ng kanyang mga anak. Ilang oras na nanatili si Zarina sa loob ng kwarto niya. Nang kumalma na siya ay tumayo na siya at naghanap ng paraan para makalabas. Binuksan niya ang bintana niya at napalunok na lang nang makita kung gaano kataas ang kwarto niya. Inilibot ni Zarina ang paningin niya at nag-isip kung paano makakalabas. Nang makita niya ang mga kumot niya ay kinuha niya ito at pinagdugtong-dugtong. Nang matapos siya sa ginagawa niya ay itinali niya ang dulo ng kumot sa kama niya saka siya humugot ng malalim na buntong hininga bago dahan-dahan na lumabas sa bintana. Alam niyang hindi ligtas ang gagawin niya pero kailangan niyang makalabas para makipagkita kay Tyrone. Samantala naman, kanina pa salubong ang mga kilay ni Tyrone habang nakatitig sa cellphone niya kanina pa niya tinatawagan si Zarina pero hindi ito sumasagot sa kanya. Pareho naman nilang napagsang-ayunan ang oras at place kung saan sila magkikita pero ilang oras na ang lumipas pero hanggang ngayon hindi pa rin dumadating si Zarina at hindi rin siya sumasagot sa mga tawag. Naalala niya naman ang nangyari noong dinner nila, na late si Zarina at para bang may kinalaman ng stepmom nito kung bakit siya na late kaya napagpasyahan na ni Tyrone na puntahan si Zarina sa bahay nila. Pinapasok siya kaagad ng katulong dahil kilala naman na siya. Where's Zarina? Tanong niya kaagad dito. Hindi naman sumagot ang katulong at mabilis na umalis. Walang may gustong makialam sa problema ng pamilya ng mga Jimenez. Tyrone, Iho, what are you doing here? Gulat na tanong ni Natalia na pababa pa lang ng hagdan. Nilapitan niya si Tyrone at pinaupo ito sa sofa. Nilingan pa niya ang kwarto ni Zarina at nakahinga naman siya ng maluwag dahil kanina pa hindi gumagawa ng ingay si Zarina. I came here to see Zarina. Where is she? Blankong tanong ni Tyrone. Nakaisip naman si Natalia nang idadahilan niya.
Umalis si Zarina kasama si Austin, ang alam ko ay susubukan nilang ayusin ang relasyon nila. Wika niya, napataas naman ang kilay ni Tyrone dahil kausap niya si Zarina kanina at napag-usapan pa nilang magkikita sila para pag-usapan ang tungkol sa kasal nila. Tumayo na si Tyrone at hindi na nagsalita pa. Napangisi naman si Natalia sa pag-aakalang naniwala sa kanya si Tyrone. Paalis na sana si Tyrone nang may marinig siyang ingay na nagmumula sa gilid ng bahay ng mga Jimenez. Ouch! Daing ni Zarina nang tumama ang tuhod niya sa pader. Sinundan naman ni Tyrone kung saan nagmumula ang ingay. Napakunot na lang siya ng noo nang makita niya si Zarina. Zarina! Sigaw niya dito, mabilis na pinuntahan ni Tyrone si Zarina na nahihirapan ng makababa. Damn it! Ani ni Tyrone, hindi alam ang gagawin kung paano matutulungan si Zarina. Help me please, nakikiusap na saad ni Zarina dahil hindi niya alam kung hanggang kailan pa niya kakayanin na humawak sa ginawa niyang lubad. Anong ginagawa mo dyan? Bakit dyan ka dumaan? No-stress na tanong ni Tyrone. Ikinulong nila ako, hindi nila ako palalabasin hanggat hindi ako pumapayag na umatras sa kasal natin. Sagot niya, napaigting ang panga ni Tyrone, hindi niya akalain na sobrang sama pala ng ugali ng pamilya ni Zarina. Stay there, tatawag ako ng tulong. Aniya saka mabilis na iniwan si Zarina. Pinagpapawisan naman na si Zarina at namumula na rin ang mga kamay niya. Pakiramdam niya, anumang oras ay makakabitiw na siya. Tumingin siya sa ibaba at isang palapag pa ang kailangan niya bago siya makababa. Maghanap ka ng hagdan. Galit na sigaw ni Tyrone sa mga katulong at gardener ni Zarina. Sinubukan pang bumaba pa ni Zarina pero hindi rin niya kinaya kaya mula sa taas ay nahulog siya at tumama ang ulo niya sa kahoy dahilan para mawalan siya ng malay. Zarina, damn it! Ani ni Tyrone nang makita niyang nakahandusay na sa lupa si Zarina. Mabilis niya itong binuhat para itakbo sa hospital. Sir, ito na po yung hagdan, ani ng isang lalaki pero nanlaki na lang ang mga mata niya nang makita niyang buhat-buhat na ni Tyrone si Zarina na wala ng malay. Isinakay na ni Tyrone si Zarina at idinala sa hospital. Nagmamadali namang lumabas si Natalia nang marinig niya ang kaguluhan sa labas ng bahay nila. What is happening? Tanong ni Natalia sa mga katulong nila. Nagtangka pong tumakas si Ma'am Zarina ang kaso nahulog po siya. Kinuha na siya ng bisita niyo at mukhang dadalhin niya sa hospital. Sagot ng isang babae. Nagmamadaling tiningnan ni Natalia ang bintana ni Zarina at nakita niya ang mga kumot na pinagdugtong-dugtong. Buwisit talaga, naiinis na saad ni Natalia. Nang matapos namang magamot si Zarina ay pumasok na sa loob ng kwarto si Tyrone. Tiningnan niya si Zarina na wala pa ring malay at may bandage na ito sa noo. Salubong ang mga kilay niya habang nakatitig siya kay Zarina. Iniisip niya kung anong ginawa ng stepmom ni Zarina sa kanya para tumakas ito at sa bintana dumaan. Did they lock you up? Mahinang wika ni Tyrone kahit na hindi naman siya naririnig ni Zarina. Naagaw ang atensyon niya nang may tumawag sa cellphone niya. Kinuha niya iyon sa bulsa niya at sinagot ng hindi na tinitingnan pa. Hey bro, where are you? Sa boses pa lang kilala na kaagad ni Tyrone. Isa sa mga kaibigan niya ang tumawag. I'm at the hospital, what do you need? Blanko niyang sagot. Hospital, what happened to you? Nah, I'm fine, may idinala lang ako dito na kaibigan. Napataas naman ang kilay ni Matthew sa isinagot ng kaibigan niya. Kaibigan? Sa pagkakaalala ko wala ka ng ibang kaibigan maliban sa aming dalawa ni Iris. So, tell me, sinong dinalaw mo dyan sa hospital? Masyado ka nang naglilihim sa amin, ang balita namin ay ikakasal ka na pero hanggang ngayon hindi mo pa rin yun sinasabi sa amin. Kaibigan pa ba ang turing mo sa amin yan, Tyrone Fuentes? Napapairap na lang si Tyrone sa kaibigan niya sa kanya hinilot ang noo niya. Ano bang kailangan mo? Bakas ang pagkairite sa boses ni Tyrone kaya natatawa at napapailing na lang si Matthew. Pupuntahan sana kita at ibibigay ang business proposal dahil tapos na naming gawin. Basahin mo na lang para kapag inaprobahan mo, sisimulan na rin natin ang mga plano natin. I'll just get it from you when I'm not busy. Tanging sagot ni Tyrone sa kanya ibinaba ang tawag. Nang makita ni Tyrone na gising na si Zarina ay nilapitan niya ito. Hey, kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Tyrone, napahawak naman si Zarina sa noo niya at napada, nang maramdaman niya ang sakit.
Inilibot niya ang paningin niya at sa itsura pa lang ng kwarto, alam niyang nasa hospital siya. I had no intention of backing out of the wedding, but because I refused to comply with Tita Natalia's demand that we call it off, she locked me in my room. Ani ni Zarina, inuna pang isipin ang tungkol sa kasal kesa sa sarili niyang kalagayan. Sa nakikita ni Tyrone na nangyayari kay Zarina, mas nagkakaroon siya ng dahilan para tulungan ito, para makaalis na si Zarina sa pamilya niya at magkaroon na ng sariling kalayaan. Hindi tama ang ginawa nilang pagkulong kay Zarina sa kwarto niya. Binantayan ni Tyrone si Zarina kahit na paulit-ulit na siyang tinatawagan ng kanyang ina. Sa inis niya ay pinatay niya ang cellphone niya para hindi na muna siya matawagan. Inilagay niya na sa mini table ang mga pagkain na binili pa niya sa labas. Alam kong marami ka pang gagawin, pwede mo na akong iwan dito. Ani ni Zarina dahil kita niya ang pagpatay ni Tyrone sa cellphone niya para makaiwas sa mga taong naghahanap sa kanya. Paano kita iiwan ng mag-isa dito? May pamilya ka ba na pupunta rito to stay here with you? Kung meron, saka ako aalis. Masungit na sagot ni Tyrone. Hindi niya maintindihan kung bakit sinasayang niya ang oras niya kay Zarina gayong may kasunduan lang naman silang dalawa. Kailangan lang nila ang isa't isa. My friend Hailey will come here para samahan ako. Sagot ni Zarina, blanko lang naman siyang tiningnan ni Tyrone. Mabuti naman at may kaibigan ka pa, ani ni Tyrone sa isip niya. Sa kanya inilagay sa kama ni Zarina ang mini table na may mga pagkain. Kumain ka na para naman may lakas kang bumalik sa pamilya mo. Tila ba nang aasar pang saad ni Tyrone? Hindi na lang pinansin ni Zarina si Tyrone, binabantayan nga siya nito pero tila balabag pa sa loob niya o sadyang hindi niya lang kilala si Tyrone. Nagsimula nang kumain si Zarina, hindi mawala sa isip niya kung talaga bang wala nang pakialam sa kanya ang daddy niya. Hindi pa ba nito nalalaman ang nangyari sa kanya? Napapaisip siya kung ano naman ang sinabing dahilan ng kanyang stepmother sa kanyang ama. Ang sinabi ko kumain ka hindi tumulala. Agaw Athens yung wika ni Tyrone. Nabalik naman sa wisyo si Zarina sa kanya tiningnan si Tyrone na napakasungit ng mukha. Nilunok ni Zarina ang nasa bibig niya saka siya muling kumain. Ilang minuto lang ang lumipas nang dumating na si Hailey. Ano bang nangyari sa'yo? Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Hailey nang hindi pa napapansin si Tyrone dahil si Zarina ang una niyang tiningnan. Tumakas ka na naman ba? Dumaan ka na naman ba sa bintana? Ano bang iniisip mo, Zarina? Sunod-sunod pang tanong ni Hailey. Napatataas lang ng kilay si Tyrone dahil mukhang kilalang kilala na ni Hailey si Zarina. Kunot noong nilinga ni Hailey ang lalaking nakaupo malapit sa kama ni Zarina at nanlaki na lang ang mga mata niya nang makita niya si Tyrone. Mabilis siyang yumuko para magbigay galang. Mr. Fuentes, pasensya na hindi ko kayo kaagad napansin. Natatarante niyang wika. Nah, it's fine. I don't mind. Tila walang pakialam na sagot ni Tyrone. Nakagat na lang ni Hailey ang pang-ibaba niyang labi dahil sa hiyang nararamdaman niya. Pwede kayong mag-usap, don't mind me here. Tumayo na si Tyrone saka siya nagtungo sa sofa. Naupo naman si Hailey sa kinauupuan ni Tyrone kanina sa kanya pinanlakihan ng mga mata si Zarina. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Mahinang tanong ni Hailey pero sapat pa rin para marinig ni Tyrone. Dumaan ako sa bintana, tipid na sagot ni Zarina, napapailing na lang si Hailey dahil hindi ito ang unang beses na nahulog si Zarina dahil sa bintana siya dumaan. Ano na naman bang ginawa mo para magalit ang stepmom mo? Paano kung ibalik ka niya sa attic? Paano kung ikulong ka na naman niya doon? Paano kung matrigger ang depression mo at bumalik na naman ang pagkakaroon mo ng hallucinations? I'm sure ibabalik ka na naman ng stepmom mo sa mental hospital. Nag-aalang saad ni Hailey, lalo namang nagsalubong ang mga kilay ni Tyrone dahil sa narinig. Anong trauma ba meron si Zarina para maranasan niya ang lahat ng to? Don't worry, I'm perfectly fine. Sinusubukan kong pakalmayin ang sarili ko every time na ibinabalik nila ako sa attic at sa awa ng Diyos, nagiging okay lang naman ako. Napataas ang kilay ni Hailey. Ibig sabihin, ibinalik ka na naman ng stepmom mo sa attic. Tanong niya, hindi naman sumagot si Zarina. Akala ko pa naman si Austin na ang magiging dahilan ng paglaya mo sa attic. Lumaya ka nga pero panandalian lang, siya rin pala ang magiging dahilan para ibalik ka sa lugar na yon. Ang sarap nilang pagbuhuli ng kapatid mong Malan, di.
Halos magngit-ngit ang mga ngipin ni Hailey sa inis. Kalmado lang naman si Zarina na tila ba sanay na siya sa lahat ng mga nangyayari sa buhay niya. Excuse me, agaw atens yung saad ni Tyrone kaya napatingin sa kanya si Zarina at Hailey. I have to go now, kung walang magbabantay sa'yo just call me. Aniya habang na kay Zarina ang tingin niya. Don't worry, sasamahan na ako ni Hailey hanggang ma-discharge. Salamat nga pala sa pagdala mo sa akin dito at sa pagbantay mo. Babawi na lang ako sa susunod, tumanggo na lang si Tyrone saka siya umalis. Nakangisi naman si Hailey na tiningnan ang kaibigan niya. Sigurado kang contract marriage lang ang mamamagitan sa inyong dalawa. What is he doing here? Sa pagkakakilala ko kay Tyrone Fuentes, wala yang pakialam sa kahit kanino, kahit mamatay ka pa dyan hindi kanya pag-aakasayahan ng oras. Nakuha mo na ba puso niya? Excited na tanong sa kanya ng kaibigan niya. Inirapan naman siya ni Hailey. Nagkataon na nagpunta siya sa bahay noong tumatakas ako. No feelings involved, may kasunduan lang kami. Gusto kong makabalik sa kumpanya at makuha yun sa pamamahala ni Tita Natalia. Ang gusto lang din ni Tyrone ay makatakas siya sa kasal nila ni Natalie. Kapag nakuha na namin ang mga gusto namin, maghihiwalay din kami at magagawa na ni Tyrone ang mga gusto niya. Kasunduan lang talaga and after that we will treat each other as stranger. Napapakibit balikat na lang si Hailey. Nang matapos kumain si Zarina ay si Hailey na ang nagligpit ng pinagkainan niya. Samandal naman si Zarina sa headrest at malalim na naman ang iniisip niya. Makalipas ang ilang oras ay may pumasok sa loob ng kwarto niya. Tito Mateo, ani ni Hailey. Tiningnan naman ni Mateo si Zarina na nakapikit ang mga mata at nagpapahinga. How is she? Seryosong tanong ni Mateo, ang sabi ng doktor wala naman po siyang natamong serious injury. Kailangan niya lang magpahinga at bukas madi-discharge na rin po siya. Sagot ni Hailey. Nilapitan ni Mateo ang anak niya, naaawa siya sa kalagayan nito pero wala naman siyang magawa dahil matigas din ang ulo ni Zarina. Dahan-dahan na iminulat ni Zarina ang mga mata niya at bahagya pa siyang nagulat nang makita niya ang kanyang ama. Mabilis siyang naupo at sumandal sa headrest. Dad, mahina niyang saad. Bakit ka na naman tumakas? Ang sabi ng Tita Natalia mo ay nagwawala ka na naman kaya kanya ikinulong sa kwarto mo. Ano ba talagang gusto mong mangyari Zarina? Pakiramdam mo ba binabaliwala kita? After this, makikipagkita ka kay Doc Irish para makhek ka niya. Gusto mo bang bumalik na naman sa mental? Ano na naman bang sinabi sa inyo ng kabit niyo? Pagpuputol ni Zarina sa sasabihin sa kanya ng kanyang ama. Give some respect, Zarina. May diing saad sa kanya ng kanyang ama pero mapait lang nang umiti si Zarina. Gusto niyong bigyan ko siya ng respeto. Hindi niyo ba nakikita ang ginagawa niya sa akin? Sinabi niyo ba sa inyo na nagwawala na naman ako, na nagha-hallucinations na naman ako? That I need to see Doc Irish para makhek ang kalagayan ko. That's all a lie, Dad. Ikinulong niya ako dahil ayaw kong pumayag sa gusto niya. Gusto niyang umatras ako sa kasal namin ni Tyrone. Simula nang mamatay si Mommy, kinontrol niyo na ang buhay ko, wala na akong karapatang magdesisyon para sa sarili ko. Ang ginagawa ng Tita Natalia mo ay para rin naman sa'yo. Sa tingin mo ba papayag ang mga Fuentes na ikaw ang pakakasalan ng anak nila? Tapos na ang kasunduan ng pamilya natin sa mga Fuentes, si Natalie ang pakakasalan ni Tyrone. Ano bang ipinaglalaban mo? Gusto mong gumanti kay Natalie dahil sa naging relasyon nila ni Austin. Is that make you feel better? Iniwas ni Zarina ang tingin niya sa kanyang ama. Sino nga bang makakaintindi sa kanya? Kung ang kapatid niyang si Natalie ang nakagawa ng mali, okay lang sa kanilang lahat tapos kapag siya ang nakagawa ng hindi nila nagustuhan, galit na galit sila. Tito, if you don't mind po. Magpapahinga na muna si Zarina. Pagpuputol ni Hailey sa usapan ng mag-ama. Nilapitan niya na si Zarina at inayos ang kumot. Nahiga naman na si Zarina saka siya tumalikod. Sunod-sunod na bumagsak ang mga luha niya dahil para saan pa na pinuntahan siya rito ng kanyang ama, kung pagagalitin lang din siya. Napapailing na lang si Mateo sa inuugali ng anak niya kaya iniwan niya na ito. Naaawa namang tiningnan ni Hailey ang kaibigan niya. Kahit hindi niya nakikita ang mukha ni Zarina, alam niyang umiiyak na naman ito dahil sa pagtaas baba ng balikat niya. Okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Hailey.
Humugot naman ng malalim na buntong hininga si Zarina sa kanya hinarap si Hailey. Mapait siyang ngumiti, wala siyang pakialam kahit nakikita ni Hailey na umiiyak siya dahil wala namang ibang nakakaalam ng tunay na nararamdaman niya kundi si Hailey lang. Ito lang ang nakakaintindi sa kanya. Ako ang palaging mali sa mga mata nila. Okay lang sa kanila na inagaw sa akin ni Natalie si Austin tapos ngayong inaagaw ko naman ang mapapangasawa ni Natalie, galit silang lahat sa akin. Hindi ko alam kung saan pa ba ako lulugar. Masyado nang nalasan ni Tita Natalia ang isip ni Daddy, kahit anong gawin ko, si Tita Natalia at si Natalie pa rin ang kakampihan ni Daddy. I am once a princess pero biglang nagbago ang lahat. So, anong plano mo? Itutuloy ko pa rin kung anong plano ko. Lahat naman sila hindi sang-ayon sa akin at kung magpapadala ako sa takot, paano ko mababawi ang kumpanya? Naniniwala ka naman sa akin na planado ang pagpatay kay Mommy diba? Tumango naman si Hailey. Naniniwala siya sa kaibigan niya kahit na wala pa itong sapat na ebidensya. Hinding-hindi makakalimutan ni Zarina ang nangyari sa kanila ng mommy niya noon. Gabi na at malakas din ang ulan, pauwi na sana sila nang bigla silang banggay ng malaking truck. May malay pa si Zarina kahit na tumaob na ang sasakyan nila at hinding-hindi niya makakalimutan ang mukha ng stepmom niya na lumapit sa kanya at nakangisi ito. Kailangan niyo nang mamatay dahil hanggat nabubuhay kayo, walang makukuhang mana ang anak ko sa ama niya. Iyon ang mga salitang huling narinig ni Zarina bago siya nawalan ng malay. Nang magising siya ay wala siya kaagad maalala, nagkaroon siya ng hallucinations at ang akala niya, lahat ng taong lumalapit sa kanya ay gusto siyang patayin kaya kinailangan siyang dalhin sa mental hospital para magamot ang kalagayan niya. Kinabukasan, binayaran na ni Hailey ang hospital bills ni Zarina para makalabas na sila. Palabas na sila ng hospital nang makasalubong nila si Tyrone. Are you okay now? Ako na ang maghahatid sa'yo sa bahay niyo. Gusto ko ring makausap ang mga magulang mo. Seryosong saad ni Tyrone. Tiningnan ni Zarina ang kaibigan niya at ngumiti lang naman ito sa kanya. Thank you for taking care of me, I'll call you later. Ani ni Zarina na ikinatango na lang ni Hailey. Sumama na si Zarina kay Tyrone saka sila sumakay ng sasakyan. Ano bang gusto mong sabihin sa kanila? Tanong ni Zarina habang nasa biyahe sila. Kakausapin ko lang sila and after that aalis din ako. Sigurado ka bang hindi na masakit ang ulo mo? Alam ni Zarina na walang pakialam sa kanya si Tyrone pero sa mga tanong nito palagi niyang sinisiguro na walang nararamdamang sakit si Zarina. Okay na ako, thank you nga pala ulit. Hindi naman na sumagot si Tyrone at natahimik na silang dalawa hanggang sa makarating sila sa bahay ni Zarina. Naunang naglakad si Zarina habang nasa likod niya si Tyrone. Nang makapasok ng sala si Zarina ay nakasalubong niya ang kanyang ama na may dalang suitcase at siguradong paalis na ito. Hinawakan ni Tyrone sa kamay si Zarina sa kanya ito hinayla para makaupo sila sa sofa. Aabalahin ko muna sana kayo saglit, Mr. Jimenez. May gusto lang akong sabihin. Seryosong wika ni Tyrone, walang nagawa si Mateo kundi ang maupo sa sofa at harapin si Tyrone at ang anak niya. Nang makita naman ni Natalia na dumating na si Zarina ay bumaba siya ng hagdan at naupo rin sa tabi ni Mateo. Gusto ko lang sabihin na kapag naulit na ikinulong niyo si Zarina sa loob ng bahay niyo, hindi ako magdadalawang isip na i-report kayo. And you, Miss Natalia, ayaw ko na sanang malaman na ikukulong niyo sa atek si Zarina. I will file a case against you and Mr. Jimenez kapag may nangyari na naman kay Zarina. Remember, she's my fiancé. Seryosong saad ni Tyrone na ikinatulala ni Natalia habang nanatili ring seryoso ang mukha ni Mateo. Nang makauwi si Tyrone ay hinarap ni Natalia si Zarina at nanggagalaiti na naman siya sa galit. Sinasadya mo ba talagang ipahiya ang pamilya mo, Zarina? Tandang padamdam. Nagsumbong ka kay Tyrone at sa kwento mo, kami pa ang masama. Tandang padamdam panipik. Galit niyang sigaw. Napapahilot naman si Mateo sa sentido niya sa kanya tiningnan ang anak niyang walang emosyon ang mukha. That's enough, Natalia. Tyrone is right. Hindi tamang ikulong natin si Zarina unless sinabi ng doktor niya na kailangan natin siyang ikulong. Wika ni Mateo, nanlilisik naman ang mga mata ni Natalia na tiningnan si Zarina. Ipinapahiya mo ang daddy mo, wala na bang ginawang tama sa'yo ang daddy mo para si Tyrone ang gawin mong guardian? Nababaliw ka na ba? Halos magwala si Natalia.
Kung wala lang siguro sa harap nila si Mateo, kanina pa niya nahila ang buhok ni Zarina. Hindi naman masisisi ni Mateo ang anak niya kung si Tyrone na ang ginawang guardian nito. Don't touch or hurt her, Natalia, don't even lock her in her room. Iyon na lang ang habilin ni Mateo bago siya umalis. Inis namang napapadyak si Natalia sa sahig bago siya umalis at nagtungo sa kwarto nila. Nakahinga naman ng maluwag si Zarina, tipid siyang napangiti dahil hindi na siya masasaktan ng stepmom niya. Iha, kumusta ang pakiramdam mo? Nakangiting tanong sa kanya ni Yaya Beth. Ayos na po ako, Yaya, sagot niya. Naupo si Yaya Beth sa tabi ni Zarina at hinaplos ito sa buhok. Hindi ko sinasadyang marinig ang naging usapan niyo rito kanina. Yung lalaki bang kasama mo, siya ba ang pakakasalan mo? Kuryoso nitong tanong, nahihiya namang tumango si Zarina. Alam ng lahat na ang fiancé niya ay si Austin tapos sa isang iglap lang bigla siyang nagpalit ng fiancé. Masaya akong nakahanap ka na ng lalaking magiging kakampi mo at ipagtatanggol ka sa mga magulang mo. Natutuwa ako sa pagiging matapang niya, magiging kampante na ako dahil mukhang natakot naman ng fiancé mo ang mga magulang mo. Hindi ka na nila pwedeng saktan at ikulong. Masaya ako para sa iyo, anak, nakangiting saad ni Yaya Beth. Napangiti naman si Zarina dahil hindi niya rin inaasahan ang mga sinabi ni Tyrone kanina. Samantala naman, muling kinausap ni Natalie si Austin dahil hindi nagtagumpay ang mga plano nila. Wala ka ba talagang gagawin? Hahayaan mo na lang ba talagang may kasal si Zarina kay Tyrone? Tulungan mo naman ako, Austin. Na-stress na saad ni Natalie pero blanko lang ang mukha ni Austin. Naririndi na siya sa kakasigaw ni Natalie sa kanya sa tuwing nag-uusap silang dalawa. Wala ka man lang bang sasabihin? Inis na hinayla ni Natalie si Austin para humarap ito sa kanya. Hindi ba at sinabi mong ikaw na ang bahala? Sinabi mo sa akin na gagawa ka ng paraan at sisiguraduhin mong gagapang pabalik sa akin si Zarina. What happened to your plan? Sagot na rin ni Austin. Inis namang naupo sa bench si Natalie sa kanya pinagkrus ang mga kamay niya sa dibdib niya. I did pero hindi ko alam kung paano pa rin nakumbinsi ni Zarina si Tyrone na pakasalan siya. Si Tyrone ang problema ko dahil ayaw niya akong pakasalan pero ang mga magulang ni Tyrone, ako ang gusto nila. Sinabi ko sa kanila na ikakasal na dapat kayo at may kambal na anak si Zarina. I'm sure hindi papayag ang mga magulang ni Tyrone na pakasalan niya si Zarina. Hindi ko na alam ang gagawin ko, hindi ko alam kung paano ko makukumbansi si Tyrone. Naiinis na saad ni Natalie, then talk to his parents instead. Wala naman talagang gusto si Tyrone na pakasalan sa inyo ni Zarina, I'm sure with that. Kapag kinausap mo ang mga magulang ni Tyrone baka mapilit nila o makumbinsi si Tyrone na pakasalan ka. Kung hindi naman, kausapin mo si Tyrone, tanungin mo siya kung ano bang ibinigay ni Zarina sa kanya na kondisyon. Kung kaya mo namang ibigay sa kanya then tell it to him. Tiningnan ni Natalie si Austin sa kanya, inisip ang sinabi nito saka siya napatangu-tangu nang marealize niyang may punto si Austin. You're right, bakit hindi ko yan naisip? Natutuwa niyang wika saka siya mabilis na umalis. Hey, where are you going? Sigaw ni Austin dahil bigla na lang umalis si Natalie. Gagawin ko yung sinabi mo. Sigaw din ni Natalie habang papalayo. Asterisk, nasa coffee shop si Zarina at mahigpit niyang hinuwakan ng mainit niyang kape habang nasa harapan niya si Melanie, ang ina ni Tyrone. Hindi niya ito matingnan sa mga mata dahil para bang mabablangko siya. Tell me, what did you say to my son para pumayag siyang pakasalan ka? Kilala ko ang anak ko, hindi siya kaagad pumapayag sa isang bagay kung wala siyang mapapala. Seryosong saad ni Melanie habang nakataas ang isang kilay niya. Kung ano man po ang naging usapan namin ni Tyrone, sa amin na lang po yun. Kung gusto niyo pong malaman, pwede naman po sigurong si Tyrone na lang ang kausapin niyo. Magalang na sagot ni Zarina. Sumimsam si Melanie ng kape niya at tumingin sa ibang direction. Hindi ka ba nahihiya? Sisirain mo lang ang buhay ng anak ko. May dalawa ka ng anak, pinangarap kong magkaroon ng mga apo pero hindi ang mga bastardo mong mga anak. Gagawin mong instant daddy ang anak ko. All I want for my son is the best pero hinihila mo siya pababa. Hindi ikaw ang babaeng karapat-dapat sa kanya, hindi ikaw ang babaeng makakatulong sa kanya. Maaaring ikaw nga ang legal daughter ni Mateo pero ano bang magagawa mo para sa kumpanya niyo kung hawak yun ng stepmother at half-sister mo?
Live my son, Zarina. Wika ni Melanie, tipid namang ngumiti si Zarina saka siya sumimsam sa kape niya. Sayang naman kung hindi niya uubusin ang in-order ni Melanie. Hindi ko sinabi na tatayo bilang ama si Tyrone sa mga anak ko and correction, kambal ang anak ko. Hindi sila ipinanganak sa magkaibang taon, anas niya sa kanya buong tapang na sinalubong ang mga mata ni Melanie. Gusto niyong kampihan ni Daddy si Tyrone kapag namili na ng magiging CEO ang kumpanya niyo diba? Nakangiting saad ni Zarina. Napakunot naman ng noo si Melanie, paanong nalaman ni Zarina ang tungkol doon? Marami pa kayong hindi nalalaman sa pamilya ko lalo na sa stepmom ko, Mrs. Fuentes. Sa akin nakapangalan ang shares ng kumpanya pero inangkin iyon ng witch stepmom ko at itinago ang nagpapatunay na sa akin nakapangalan ang shares dahil bago mamatay si mommy, inilipat niya sa pangalan ko ang hawak niyang mga shares sa kumpanya niyo at sa kumpanya namin. Pagpapaliwanag ni Zarina na lalong ikinakunot ng noo ni Melanie. Sinasabi mo bang inaangkin ni Natalia ang mga shares na hawak mo? Kuryosong tanong ni Melanie na ikinatango ni Zarina. Natahimik si Melanie at napatikhim. Tama kayo, Mrs. Fuentes. Sinasabi niyo na hindi ako ang taong makakatulong sa anak niyo kapag dumating ang araw na mamimili ng CEO ang chairman ng kumpanya niyo. Sa tingin niyo ba talaga, hindi ako ang taong hinahanap niyo? Ang shares na hawak ng pamilya namin sa kumpanya niyo ay sa akin nakapangalan hindi kay Daddy, hindi kay Tita Natalia at lalong hindi kay Natalie. Maraming taon nilang kinontrol ang buhay ko lalo na ang stepmom ko at hindi na ako papayag ngayon na kokontrolin pa rin nila ako. Oras na nahanap ko ang dokumento na nagpapatunay na sa akin nakapangalan ang shares ng kumpanya namin at shares sa kumpanya niyo, wala nang silbi si Tita Natalia. Seryosong saad ni Zarina. Napainom naman si Melanie sa kape niya at hindi niya alam kung dapat ba niyang paniwalaan ang mga sinasabi ni Zarina o kung binibilog lang ni Zarina ang ulo niya. Gusto mong maging CEO ang anak mo, tama ba ako, Mrs. Fuentes? Pagpapatuloy pa ni Zarina. Tiningnan lang siya ni Melanie pero hindi ito sumagot. Kapag nakuha mo na ang gusto mo para kay Tyrone at kapag nakuha ko na rin ang gusto ko, hihiwalayan ko na ang anak niyo at doon na matatapos ang contract marriage namin. Hindi niyo na pwedeng idamay ang mga anak ko. Dagdag pa ni Zarina. Napabuntong hininga si Melanie, hindi niya alam kung pagkakatiwalaan niya ba si Zarina. Magkakaroon ulit ng dinner ang mga pamilya natin, right? Hihintayin ko ang sagot niyo, Mrs. Fuentes. Saad pa ni Zarina sa kanya iniwan si Melanie. Napapaisip naman si Melanie, dapat ba niyang pagkatiwalaan si Zarina? Paano siya nakakasiguro na si Zarina nga ang makakatulong sa kanya at sa anak niya? Hinilot ni Melanie ang sentido niya. Nang makalabas naman si Zarina ng coffee shop ay sumili ang ngisi sa labi niya. Lahat naman ng sinabi niya ay totoo at oras na pumayag ang mga magulang ni Tyrone sa kasal nila, siguradong lalong kukulo ang dugo ni Natalia. Dumiretso si Zarina sa bahay ng kaibigan niya. Pabagsak pa siyang naupo sa sofa, pakiramdam niya na bunutin siya ng malaking tinik sa dibdib. Kailangan niya na lang hintayin ang family dinner nila kasama ang mga Fuentes. Habang wala si Hailey ay natulog na muna si Zarina sa sofa dahil nakaramdam siya ng antok. Ayaw niya munang umuwi sa bahay nila dahil pakiramdam niya napakabagal ng oras. Makalipas naman ang ilang oras ay dumating na si Hailey. Bakas ang pagod sa mukha niya dahil kauuwi niya lang galing kumpanya nila. Yaya kanina pa ba si Zarina rito? Tanong ni Hailey sa katulong nila nang mapansin niya si Zarina na mahimbing pang natutulog. Oo, iha, pinapapasok ko siya sa kwarto mo para dun sana matulog pero ayaw niya. Diyan ka na lang daw niya hintayin. Sagot naman ng katulong. Nagbihis naman na muna si Hailey bago niya binalikan si Zarina. No, please. Sigaw ni Zarina sa kanya isiniksik ang sarili niya sa sofa. Zarina, it's me. Are you okay? Having nightmare? Ani ni Hailey sa kanya hinaplos ang pisngi ni Zarina. Napabuga naman ng hangin si Zarina. Napapanaginipan na naman niya ang nangyaring aksidente. I'm fine, I'm sorry I fell asleep here. Ayaw ko pa kasing umuwi sa bahay kanina kaya dito ako dumiretso. Paus pa niyang saad saka siya naupo ng maayos. Nagpahanda naman si Hailey ng mamimerienda nila. Saan ka ba galing? Tanong ni Hailey saka siya uminom ng juice. Bamantong hininga naman muna si Zarina bago sumagot. Sa tingin mo ba, may patutunguhan lahat ng ginagawa ko ngayon?
May laban ba talaga ako kay Tita Natalia at kay Natalie? Wala naman akong kasiguraduhan kung mahahanap ko ba yung dokumento na iniwan sa akin ni Mommy. Paano ko yun mahahanap kung hawak yun ni Tita Natalia? Nag-aalalang saad ni Zarina. Napapailing na lang si Hailey sa kaibigan niya. Yun na naman ba ang iniisip mo? Kung gusto mo talagang malaman ang lahat, gumawa ka ng paraan. Kung tatanungin mo lang ang sarili mo kung kaya mo ba lalo kang panghihinaan ng loob. Gusto mong malaman ang nangyaring aksidente, di ba? Gusto mong makuha ang kumpanya sa stepmom mo, kung ganun ipagpatuloy mo ang ipinaglalaban mo kahit na minsan pakiramdam mo walang patutunguhan ang ginagawa mo. Nag-uumpisa ka pa lang pero parang pasuko ka na. Kung susuko ka lang din, bakit inumpisahan mo ang mga plano mo? Sumuko ka kung wala ka na talagang laban. Pag-a-advise ni Hailey. Nagkaroon naman ng lakas ng loob si Zarina sa mga sinabi ng kaibigan niya. Hindi niya na rin maintindihan ang sarili niya minsan malakas ang loob niyang lumaban, minsan naman ay pinanghihinaan siya ng loob. Nang dumating ang family dinner nila ay pinag-iisipan pa rin ni Melanie ang magiging desisyon niya. Seryoso siyang nakatingin kay Zarina na tahimik lang. Simula nang makausap niya si Zarina, hindi nawala sa isip niya ang mga sinabi nito sa kanya. Hanggang ngayon nalilito pa rin siya. Naipilig niya na lang ang ulo niya, paano siya makakasigurong matutulungan siya ni Zarina gayong hindi naman hawak ni Zarina ngayon ang kumpanya. Maaaring sa kanya nakapangalan ang mga shares pero anong magagawa nun kung si Natalia naman ang namamahala sa kumpanya nila? Good evening, Tita Melanie. Nakangiting bati ni Natalie. Ngumiti naman sa kanya pabalik si Melanie. You're so beautiful tonight, iha. Pagpupuri pa ni Melanie na lalong ikinangiti ni Natalie. Nanatili namang tahimik si Zarina, tila ba alam niya na kung anong mangyayari. Masayang nakangiti si Natalie, tiningnan niya si Zarina pero bahagya lang itong nakayuko. Sigurado siyang kinakabahan na si Zarina. Hindi na siya makapaghintay na mapahiya si Zarina pagkatapos ng dinner. Kumusta naman ang trabaho mo, iha? Tanong ni Melanie kay Natalie habang kumakain sila. Okay lang naman po, tita. Nakakapagod minsan, nakakagawa ng mga pagkakamali at mas lalo ko pang pinag-aaralan ang lahat lalo na ang pagpapatakbo sa kumpanya. Nakangiti niyang sagot na ikinatango naman ni Melanie. Ang balita ko ay marami ka ng successful project, I'm happy for you. Ang mga katulad mo ang dapat na pinagkakatiwalaan sa kumpanya. Pagpupuri pa ni Melanie na ikinangiti ng mag-ina. Tiningnan ni Natalie si Tyrone pero nawala ang ngiti niya dahil na kay Zarina ang paningin nito. Naiinis na naman si Natalie kay Zarina pero kinakalma niya ang sarili niya. Kapag siya na ang piniling magiging asawa ni Tyrone, siguradong wala nang magagawa si Zarina. So, anong plano natin para sa mga bata? Hindi natuloy ang kasal ni Zarina ngayong taon, pwede na ba nating planuhin ang kasal ni Tyrone at ni Natalie? Sabat na rin ni Natalia. Napapakunot naman ng noo si Tyrone, hindi pa ba malinaw sa kanila kung sino talaga ang pakakasalan niya? Well, that's a good idea. What do you think, Iho? Tanong ni Melanie sa anak niya na salubong na ang kilay.